pinagsikapan niya makita si Jesus. Yung mga salitang ito ay sabi na po natin ay controversial. Well, nakita naman ni Herodes si Jesus noong litisin ni Herodes si Jesus dahil pinadala ni Poncio Pilato sa pag-aakala sa pagkasabi niya ay siya'y tetrarka. Sinabi tetrarka ng Galilea kasi si Jesus ay mula sa Nazareth ng Galilea. Ito ibig sabihin ng tetrarka, yung tinuturing na Israel noon ay nahati sa tatlo. So, isa siya. Isa sa doon sa tatlo. Yung dati kaharian ng tatay niya ay, kung tawagin natin, ay si King Herod the Great, na kung saan ay yung pangalawang templo ay tinutukoy sa kanya. Kaya ang tawag ko minsan meron yung Herod's Temple, tulad ng pinamanig natin na sinimulang ipinaayos ni Haring Darius na Persia. So, kaya bahagi yun, tawag natin ay King Herod the Great, tatay ngayon. Itong si King Herod ng the Tetrarch, ito yung anak na kung saan ay hinati yung kaharian ng tatay niya doon sa tatlo. Sino pa yung kahati? Yung kapatid niya, na yung asawa ng kapatid niya ay kinakasama niya. At mayroon pang isa, nakalimutan ko lang yung pangalan ng isa. Bahagi yun na kung saan ay ipinahayag dito ng alin na nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabi muling nabuhay si Juan Bautista. Bakit? Kasi siya mismo nagpaputol ng ulo ni Juan Bautista. Sabi nga natin, sa request na anak ni Herodias na nagsayaw at nangako siya na kahit na yung kalahati ng kanyang kaharian ay ibibigay sa kanya. So bahagi yun ang saan ay yung pag-inilay natin dito ay marami yung gumugulo sa ating isipan. Kung titignan po natin sa Ebanghelyo natin ngayon, ay isa sa mga maliwanag na gumugulo sa ating isipan, ay tawag na natin dito ay multo na nakalipas. So, may mga pangyayari na nakaraan na maaaring babalik sa atin. Kaya pwedeng magulo ang ating iniisip sa kasalukuyan. Pagkakataon na siguro nga natin ay kinakailangan nating marisolba sa
ating sarili. Kaya nga napakahalaga yung sa mga dakilang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng ating pananampalataya ay magpatawad sapagkat hindi na natin kayang balikan ang nakalipas. Ano na ang pwede natin magawa? Ang magpatawad sa pangyayari ng nakalipas. Kasi sabi nga, kapag hindi tayo nagpatawad, ay nagiging sariwa ang sugat na dulot ng nakalipas. O maaari din naman may mga nakalipas na masaya. Kaya lang, sabi nga ko natin, ay hindi nagtatagal at maaari ang ating magiging damdamin sa kasalukuyan ay panghihinayang. Kinakailangan din natin yung pagtanggap sa mga bagay na wala na. Kasi kinakailangan natin ma-resolve yun, or else ay makaka-apekto pa rin sa ating kasalukuyan at sa ating mga hinaharap na pagkilos at pag-iisip o maging bahagi ng ating damdamin. Kaya napakahalaga na sabi niya natin ay pinaplansya natin dapat yung mga bagay na ito. Kung hindi, ay guguluhin tayo sa ating kasalukuyan. Kaya mahalaga ho yung nabanggit na pagkilos na makita ho natin sabi nga ho natin kung isa lalong-lalo na matagal na nangyari pero hanggang ngayon sabi nga nasasaktan. Ibig ka nasasaktan ay hinahayaan natin na tayo ay masaktan. Bakit? Matagal na no? Ay kaya tagal na nangyari. Maaaring 5 years, 10 years. Kuminsan yung iba ay 50 years na. Kasi hinahayaan natin kulungin ang ating kasalukuyan. Kasi hindi pa natin naplansya sa ating sarili. Kaya napakahalaga makita natin yung bagay na ito. Sapagkat ang paanyaya na ipinahayag ng Panginoong Kapal ay isang paanyaya ng isang buhay. Sabi nga isang buhay na ganap at kasiya-siya. Bahagi yun na kung saan ay patuloy na pinaalala sa atin ng Panginoong Kapal. Kaya din sa unang pagbasa natin ay muli, ito naman ay ngayon ay sa aklat ni Propeta Agay ay pinahayag pa rin ito, pinaalala pa rin ulit na sa mga Israelita na tinawag ng Panginoon si Propeta Agay sa ikalawang taon ng pamamahala ni Hari Dario ng Persia. So, naalin, ipinasasabi kay Zorobabel na gobernador ng Juda at anak ni Shealtiel at sa punong sacerdote si Josue na anak naman ni Josadak. Anong
sinasabi ng Panginoon. Magaganda at maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan, marami ang inyong iniaasik, ngunit kakaunti ang inahani. Kumakain na kayo ngunit hindi nakabubusog, umiinom kayo ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita ng mga manggagawa, ngunit ang kita nila ay parang nahulog sa busong bukas. May damit na kayo, ngunit hindi nakakaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo doon ko iahayag ang aking kalinga. At sa gayon ako'y masisiyahan. So bahagi yun. Well, sabi nga natin, ay pinamanig dito na nasisiyahan ng Diyos. Pero hindi lang naman punutusin. So ito ay, kung tawagin po natin ay figure of speech na ipinamamanig natin. Huwag natin kalimutan ang Panginoon. Huwag natin kalimutan ang Panginoon. Well, binanggit lang dito yung templo na Israel. Pero yung sabihin niya rin, huwag natin kalimutan ang Diyos. Kaya bahagi rin nun. Kung tutusin nyo, sabi nga natin, sa ngayong panahon na ito, baka rin nakakalimutan natin ang Diyos. So, kasi bago mag-misa, ay narinig ko doon sa isang news section na sa halaga na 3 billion na tayo, 4 billion sa loob lamang ng 3 taon. Yun lamang ay sa Bulacan ay kapag nanakuha yun, kapag sa isang tao ay yung halaga na yun, milyon na ang gagasusin mo araw-araw for the rest of 60 years. Ganun kalaki ang pinag-uusapan ng pera. Wala eh. Nakalimutan natin ang Diyos. Kaya bahagi yun na itong bagay na ito kung tutusin ito ay sasama na ito sa doon sa tinatawag na plunder, pagdarambong. Hindi lang natin ramdam kasi hindi dumaan sa atin. Kasi, pero dapat yan para sa atin ito. Bahagi yun. Kaya ipanalangin natin. So na huwag natin kalimutan ang Panginoon. Or else ay tayo talaga ay magugulo. Hindi lang inisip. Hindi lamang si Herodes. Ngunit ang buhay natin, bakit? Kasi hinayaan natin na kalimutan natin ang Diyos at ang Kanyang turo.